Shalom Aleichem, Hawrid, Shalom Aleichem. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng Martes, April 29, 2025. Nandito na naman tayo ngayon sa ating pagtsatsaga patungkol sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, binabati natin yung mga regular natin nakakasama, si Brother Joseph John Quijano, si Brother Kuya Rominonias, kasi Mystery of Faith, si Ecclesia Catholes. Yan. Iba pa natin mga kapwa Katoliko na sumasama din sa atin at nakikisa sa atin. So, but before that, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. We praise you and we thank you, Lord, for your goodness and mercy for us. Hallelujah. This morning, for giving us new life, for giving us another opportunity, for giving us another hope, another privilege, and our blessings, for being us. Thank you, and we ask forgiveness from all of our sins, so that we may be worthy to do these things. Bless us and speak to us, and let your word be like a seed that is planted in a fertile soil. Make our hearts like a fertile soil, Lord, that your word may grow and have fruits, and will have abundant harvest when time comes. And bless all those who will join this morning and all our effort and intentions. And we also claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. That says, for the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses, to destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord, as we do this, cover us with your most precious blood, and by the power of the Holy Spirit, all our loved ones and our possessions, that there will be no disturbance in our activity as we do this ministry. Bless also this platform, this gadgets I am using. Cover this with your most precious blood. I ask this to Christ, our Lord, with the power of the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, so Shalom, Mother Galaxy. Thank you. Good morning. God bless you. So, okay, mga kapatid. Okay. So, ang ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid, is taken from the Gospel according to St. John chapter 3, verses 7b and then to 15. Glory to you, Lord. You must be born from above. The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Nicodemus answered and said to him, how can this happen? Jesus answered and said to him, you are the teacher of Israel, and you do not understand this? Amen, amen, I say to you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen, but you people do not accept our testimony. If I tell you about earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you about heavenly things? No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mystery of Faith. Good morning. So,
Yan yung ebanghelyo ngayon mga kapatid, yung from verse 7b hanggang 9 ay nasama na yan kahapon sa discussion sa pag-uusap ng Panginoong Kristo at Nicodemo. At ang settings nito ay gabi sapagkat si Nicodemo ay ayaw niyang malaman ng kanyang mga kasamahan na nakikipagkita siya sa Panginoon sapagkat maaring itatakwil siya ng kanyang mga kasamahan, mga kapatid. Kape. So dito sa letter B, do not be amazed that I told you must be born from above. So dito itong verse 7 is pag-uulit ng sinabi ng Panginoon doon sa John chapter 3 verse 3. And then, yan, mga kapatid, itong verse 7 ay pag-uulit ng Panginoon dito sa John chapter 3 verse 3. Ang sinabi kong saan dito sa John chapter 3 verse 3, sinabi ng Panginoon, Jesus answered and said to him, Amen, Amen, I say to you, no one can see the kingdom of God without being born from above. Then yung verse 7, inulit, sabi niya, do not be amazed that I told you, you must be born from above. So, sa ibang salin, lalo na yung sa King James Version na pinapanghawakan ng ating mga separated brethren, ang nakalagay doon ay you must be born again, mga kapatid. You must be born again. Pero dito, sa ating Biblia, sa New American Bible, na katulad ng sinabi natin kanina, it was taken from all original sources, itong New American Bible. Original mga sources ng ancient manuscripts. Ang nakalagay dito ay born from above. Ibig sabihin, a word from that is given by God, that is from above, from the Lord. Yan, born from above. Kapanganakan mula sa Diyos, mga kapatid. Hindi again. Kasi ang original na salin ng salita dito sa John chapter 3, verse 3, at saka sa verse 7 is anoten sa Griego, sa Greek, na ang kalhugan ng anoten is from above. Kasi kung pagbibigyan natin na kapanganakang muli lamang, ibig sabihin, ang sinasabi iulitin natin sa Psalm 51 verse 5, sabi ni King David, sabi doon sa Psalm, sa Miserere na sinasabi, sabi niya, ako'y makasalanan na ng iluwal, bago pa man iluwal. So kung ipanganak ka lang muli, so you're still under sin. Pareho lang na nasa ilalim ka rin ng pagkakasala. So ang sinasabi dito sa John chapter 3 verse 3 hanggang saka pareho ng verse 7 is born from above, not born again. Kapatid. So kung babasahin niyo ng maigi, maintindihan niyo diyan sa verse 4, dito sa verse 4 mga kapatid, ay si Nicodemo ang paulit-ulit na nagbanggit ng sinasalitang born again. Kaya nga itong verse 10, tingnan natin, balikan natin mga kapatid, sa John chapter 3 verse 4, Nicodemus said to him, how can a person once grown old be born again? Surely he cannot re-enter his mother's womb and be born again. Can't he? Dalawang beses, di ba? Dalawang beses inulit ni Nicodemo yung salitang born again, mga kapatid. Then, Jesus answered, Amen, Amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit. Verse 7, do not be amazed that I told you, you must be born from above. Yung verse 3 at saka verse 7 ay parehong inulit ng Panginoon. Pero sa verse 4, dalawang ulit binanggit ni Nicodemo yung born again. So, ibig sabihin,
it was a misunderstanding of Nicodemo dun sa sinabi ng Panginoong Hesukristo. Then, kaya nga dito sa verse 10 ay pinagsabihan siya ng Panginoon. Dito sa verse 10, mga kapatid, sabi niya, Jesus answered and said to him, "You are the teacher of Israel, and you do not understand this." So you see? Okay, John chapter 3, verse 10. So, because of the misunderstanding ni Nicodemo, nang sinabi ng Panginoon, we must be born from above, dun sa verse 4, dalawang beses niyang inulit na yung born again na term. So kung titingnan natin, ibig sabihin, kung titingnan natin, ang salitang born again is not from the Lord, but from Nicodemo, na siyang ginagamit ngayon ng mga separated brethren natin. Okay? It is not from the Lord, it is from Nicodemo. Kaya nga ito rin yung sinasabi natin kahapon, ito rin yung ginagamit ng mga kapwa natin, mga separated brethren natin na tinatawag nila sarili na born again. Kapag binasa nila ito sa Katoliko, ay masasyak yung Katoliko, lalo na kung kulang sa kaalaman. Sasabihin, naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Oo. Naniniwala ako sa Biblia, salita ng Diyos. Ngayon, kung babasahin ko ba sa iyo ang may babasahin ba ka sa iyo, papaniniwalaan mo ba? So, yung Katoliko na kulang sa kaalaman, since pinungad sa kanya kagad, naniniwala sa Biblia, ang salita ng una man, pag binasa ko ba sa iyo, ang may babasahin ba kasi paniniwalaan mo ba? Oo, natural. Biblia yan eh. Natural. Then, babasahin nila yung John chapter 3, verse 3 na in King James Version. Then, nakalagay dito, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Then tatanungin nung separated brother natin, yung kapwa nating Katoliko na mahina sa pananampalataya, then why you're still a Catholic? Ano yung Katolikong mahina at kulang sa kaalaman, tamad mag-aral ng kanyang pananampalataya? Oo nga, no? So, ang akala ng Katoliko na mahina ang pananampalataya, akala niya, yung sinasabi doon is kinakailangan mong umalis sa pagiging Katoliko at lumipat ka sa sekta ng born again. Di ba? So yun yung isa sa mga verse na ginagamit ng mga separated brethren natin to trap yung mga mahihinang Katoliko. Pero kung Katoliko ka na may alam at binasa mo ito ng maigi, maintindihan mo it was not the Lord who said that such word born again, but it was Nicodemo. Ang sabi ng Panginoon, born from above. At itong born from above na ito ay mararanasan natin dun sa sinasabi sa verse 5. Yung sabi dito sa verse 5, Jesus answered, Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. So nabanggit na natin yan kahapon. At kung titingnan natin mga early church documents, mga early writings ng mga unang Kristiyano, mga early church fathers, itong verse 5 na ito ay pumapatungkol sa bautismo or sa binyag. We have discussed that yesterday. Almost thoroughly. At least Okay. Then balik tayo dito sa ano. So, bagamat tagapagturo ng kautusan ng mga kautusan ng kasulatan itong si Nicodemus ay hindi niya naunawaan, mga kapatid. So,
Kaya sinabi ng Panginoon, Jesus answered and said to him, "You are the teacher of Israel, and you do not understand this? Amen, amen. I say to you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen, but your people do not accept our testimony. If I tell you about earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you about heavenly things?" Yan, mga kapatid, sabi niya. No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. So, ibig sabihin, ang Panginoon Kristo, ipinapakita nitong parte nitong ating pinag-uusapan that Jesus has come down from heaven. So kung He has come down from heaven, therefore, hindi siya tao lamang. Of course, nagkatawang tao siya. Take note, mga kapatid, kasi may mga kababayan tayo or may mga kapwa tayo, mga mananampalataya sa Diyos na ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay tao lamang. He is purely human being. Pero take note ang dito sinasabi sa pansinin nyo. John chapter 3, verse 13. No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven. Sabi niyo, walang aakyat sa kalangitan except maliban sa isang bumaba mula sa langit. Okay? Verse 13, no one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. So kung ang Panginoong Kristo has come down from heaven, so therefore, masasabi natin, He is not a pure human being na katulad nung pinapalabas ng ating ng ibang yung almost isang maliit na sekta at saka isang dalawang sekta, almost hindi ko lang alam kung gaano sila. Mas marami yata itong 1830 na ito. And then yung isang ipinanganak noong 600 years after our faith. Tatlo yan sila, mga kapatid. Ang sa aking pagkakaalam, So ang paniniwala nila sa ating Panginoon Kristo is purely human being. Pero sinasabi dito sa John chapter 3 verse 13 na walang aakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit. Ang ating Panginoon, the Son of Man. You see? So umakyat. Then makikita din natin doon sa Hebrew chapter 10 verse 5. Okay? Sa Hebrew 10 verse 5 punta natin, mga kapatid. Kasi nirelate natin ito ang style natin kasi hindi tayo nagpo-focus dun sa isang, halimbawa, gagawa tayo ng topic, then po-focus na tayo dun sa topic na yun. So, ang ginagawa natin, parang dinadissect natin yung mga verses and then binibigyan natin ng pagpapaliwanag sa makaya natin para at least meron tayong mapupulot at madidiscuss natin. Okay. Sabi dito sa yung John chapter 3 verse 13, and then dito sa Hebrew chapter 10 verse 5, sabi dito, for this reason, when He came into the world, He said, okay, sa Tagalog na salin, mga kapatid, ang sinabi doon, for this reason, kasi di ba ang sinasabi dito about sa sacrifice, hindi kinalulugdan ng Diyos yung sacrifice, yung mga animal sacrifices, hindi niya kinalulugdan. Kaya nga sabi dito, for this reason, when He came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. So, hindi mo kinalulugdan ng mga handog, mga susunuging handog, kaya nang pumanaog siya
When He came or dumating siya sa sanlibutan, sinabi niya, ibig sabihin, dumating siya sa sanlibutan, ibig sabihin, may pinanggalingan siya, mga kapatid. May pinanggalingan ang Panginoong Kristo. Saan siya nanggaling? Yun, galing siya sa Ama. Yun yung sinasabi sa John chapter 3 verse 13. At yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And the Word was made flesh and dwelt among us, You see? Yung connection, nakikita nyo? And then sinasabi doon sa Isaiah chapter 7 verse 14, at ang isang dalagay magdilihi at manganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel. Bakit Emmanuel? Sapagkat yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kaya hindi yung diwa or panukala lamang, it refers to the Lord Jesus Christ. Kaya nga ang ginagamit, He. Yan. It's not difficult to explain to those who studied English grammar, mga kapatid. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And the Word was made flesh and dwelt among us. That is why God with us. Yun yung sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14. God with us, kasama natin ang Diyos. Kasi nagkatawang tao siya. Di ba? Kaya nga sinasabi din sa Philippians chapter 2 verse 5, tuloy-tuloy natin itong inuulit-ulit at paulit-ulit because God wanted us to internalize, na mag-sink in ito sa atin at maintindihan natin. Ano sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 6? Di ba? Na ang ipanganganak na ito ay prinsipe ng kapayapaan, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, kahangahangang tagapayo, prinsipe ng kapayapaan. Yun yung kanyang titulo. At sinabing Emmanuel sapagkat He is with us. Bakit He is with us? Yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Kaya hindi siya panukala o diwa lamang. Panukala that comes into reality. Yes, of course, because it was God's plan. It was a plan of God. Kaya nga binanggit yan dun sa Genesis chapter 3 verse 15. At ang panukala na ito ay tinupad or plano ng Diyos ng pagliligtas ay tinupad sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Nagkatawang tao siya. Kasi sinasabi doon sa Hebrew chapter 10 verse 5 na yung mga handog na susunugin ay hindi kinalulugdan. Hindi makasasapat para makapantubo sa ating mga kasalanan. Yan mga kapatid. That is why. Kaya nga sinasabi din doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Yung sinasabi doon. Kaya nga itong sinasabi sa Hebrew chapter 3 verse 13, walang makakakyat sa langit, kundi yaon lamang bumaba mula sa langit. Ibig sabihin, galing ang Panginoon Kristo sa langit. At yan yung sa hula pa lang na sinasabi sa sa Isaiah chapter 7 verse 14 at saka sa Isaiah chapter 9 verse 6. He came down from heaven. Ipinanganak siya, mga kapatid. Okay? So, hindi mo pwede sabihin na tao lang siya. Kasi, kung tao lang siya, hindi na siya galing sa langit. Sinabi na dito siya sa lupa galing. No, he's not. Ipinanganak siya.
ng isang babae. Isaiah chapter 7 verse 14. That then yan ay nagganap doon sa Luke chapter 1 verse 26 to 39, doon sa Annunciation. Then doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Di ba? Yun yung sinasabi doon, paliwanag. Ang nag-confirm nito mismo si Archangel Gabriel na isang anghel na naglilingkod sa harapan ng Panginoon. Dito sa Matthew chapter 1 verse 21. So basahin niyo na lang yung Luke chapter 1 verse 26 to 39 mga kapatid. Di ba makikita niyo yan doon. And then dito sa Matthew chapter 1 verse 21. She will bear. Okay, sabi dito. She will bear a son and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill. Yan. To fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God with us. Oh. Kino-confirm nitong parte ng Ebanghelyo na ito that the Lord Jesus Christ is the fulfillment of the Messianic prophecy in Isaiah chapter 7 verse 14 and Isaiah chapter 9 verse 6. So paano mo masasabi na tao lang ang Panginoong Hesukristo? Ang linaw dito, He came, no one has gone up into heaven, maliban dun siyang nanggaling mula sa langit na bumaba mula sa langit. Father Ronnie, salamat salita. Thank you for passing by. Yan mga kapatid. Then how can you say na tao lang ang Panginoong Hesukristo? Of course, we do not deny that. Bilang mga Katoliko, ay Pablo, good morning pala Pablo. Okay bro, kamusta na dyan sa Japan? Mainit na ba? So, nahalata mo bro Pablo, parang paulit-ulit lang, di ba? So kapag paulit-ulit daw ang paulit-ulit daw o inuulit-ulit daw ito ng Panginoon, is just giving an emphasis at gusto niya na masink in sa atin. Kaya nga dito sa part ng Ebanghelyo, dito sa John chapter 3, makikita natin yung sinasabi ng Panginoon, Amen, Amen. Ibig sabihin, binibigyang diin ng Panginoon, Amen, Amen. Sa other translation, sa King James, ang ginagamit doon, verily, verily. Ngayon yung doon sa King James, kung babasahin mo sa King James, verily, verily, I say unto you, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So itong yung kapanganakan na tinutukoy ng Panginoon is a birth from above. A birth sa pamagitan ng binyag. Napaliwanag natin yan kahapon. Ayoko nang ulitin. Although na na-post ko na sa, hindi ko pa na ngayon ko lang i-repost ulit sa YouTube kasi kahapon naabot na ako sa maximum limit ng pagpo-post doon. So you see, yan. Okay. So hanapin nyo na lang po sa YouTube. Mystery, Catholic, Simply Catholic pa rin yung tinitle ko. Hindi ko lang alam kung isa-search nyo. Dami-dami kong video pero ang follower ko pa lang doon is 13. Wow, di ba? 13. So, dumaan kanina si Salmot Salita. Isa yun sa mga pari namin sa parokya namin. Okay. So, salamat po, Father Ronnie. So, I'll check later your YT. Bro, ipakipalo mo na lang ako. Kasi ang Facebook kasi, Brad Pablo, is sabi ng Facebook, yung mga live videos ay buburahin niya after certain months yata. After how many months buburahin ni Facebook yung mga live videos. So ibig sabihin, yung mga pinopost ko doon sa Facebook, hindi mabubura kasi hindi naman yung live doon eh. Copying from here, tapos i-post ko doon. So, hindi ko rin siya, bro, hindi ko rin naman siya kinukuhan. Hindi ko rin naman siya
kino-commercial or ini-introduce, hinahayaan ko lang na yung baka sakali, yung out of curiosity, ay may manood ng video na yon at I pray na may kahit papaano, meron silang makuha doon sa mga dinidiscuss ko kahit papaano. I am not expecting na sumikat. Mahirap kasi kapag sumikat ka na yan. Yung kahit simple-simple na lang tayo. So yan mga kapatid. So no one has gone up from heaven maliban doon siya bumaba mula sa langit. Okay, diretso natin mga kapatid. Kasi may mga other issues dito na importante din. Sabi dito, John chapter 3. Okay. At yung John chapter, ayun yung 13 nabigyan natin ng kahit papaano ng konting diin. Yung John chapter 3 verse 13. Kapatid, na ang Panginoon Kristo has come down from heaven. Ibig sabihin, hindi siya talaga taga-sanlibutan. Siya ay galing sa Diyos. Kasi yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, He was with God in the beginning. Yung Word of God, alam nyo ba mga kapatid na tinatakasan ito ng mga taga-Inc. 1914 na yun daw yun ay panukala. Mismo narinig ko yung audio ni Mang Felix na yun yung pagkapaliwanag niya. Panukala lang daw yun. Yes, it was a plan of God for salvation. Pero yung word na yun ay hindi word na plano lamang ng Diyos. Yung word na yun ay sinasabi, He was with God in the beginning. It refers to a person in the person of our Lord Jesus Christ. And without Him, iwan ko ba? Yung iba, nabubudol. Marami pa rin nabubudol doon. Marami na nabubudol doon. Kaya nga ang sinasabi doon sa yung binanggit natin kanina, di ba? Halos ang nabanggit na natin. John 1:1-3 and verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah chapter 7 verse 14, and then Philippians chapter 2 verse 5-8, Hebrews chapter 10 verse 5, John chapter 3 verse 13. Overwhelming na ang Panginoong Kristo ay kasama na ng Diyos bago pa man ang lahat. He was with God in the beginning. And without Him, nothing is created. Hindi ba natin naintindihan yun? Ngayon, okay. Ngayon, kung ang sasabihin sa iyo ay Timothy 2:5, ayun, yung paborito nila, Timothy 2:5, 1 Timothy 2:5. Pero take note, ang nagsulat ng 1 Timothy 2:5, si San Pablo, mga kapatid. Then, how can you reconcile that in Philippians chapter 2, verse 5-11? Mare-reconcile natin doon. Hindi natin pinagkukontra-kontra yun sa Philippians chapter 2, verse 5-8. Bakit? Kasi ang linaw naman doon sa sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5, na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantayan ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. So therefore, there is no question in 1 Timothy 2:5 and Philippians chapter 2, verse 5-8. Kasi nagkatawang tao nga siya. John chapter 1, verse 1-3. And then verse 14. John chapter 8, verse 40. Kung ang verse 40 lang ang babasahin mo, without considering or without reading the whole passages, the whole chapter of John chapter 8, then budol ka, mga kapatid. Basahin mo ng maigi yung John chapter 8. Okay? So, kapag sinabi nila na tao ang Panginoon Kristo, we do not argue with them. Pero pag sinabi ninyong tao lamang ang Panginoon Kristo, pag sinabi nilang tao ang Panginoong Kristo, hindi tayo makikipag-argue. Pero pag sinabi nilang tao lamang ang Panginoong Kristo, then we are disagreeing with that statement. Mga kapatid, diyan tayo nag-disagree. Okay? And then,
So bumaba ang Panginoon Kristo mula sa langit. Hindi siya galing lamang dito sa lupa. O kaya nga ang sinasabi dun sa Colossians chapter 2 verse 9, di ba? Sapagkat sa Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid, sinasabi doon, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Take note of the word, naging tao. Yan. Naging tao. Pag sinabing naging tao, ibig sabihin, he has other nature prior siya naging tao. And what is that? Yun yung tinatugunan ng Philippians chapter 2, verse 5 to 8, mga kapatid. Okay? Ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao. Kaya nga dun sa Hebrew chapter 1, verse 3, ang sabi doon, sapagkat si Jesus ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. You see, the relationships, the interconnectivity ng mga binanggit natin. Kaya nga, pagdating sa 2 John verse 7, mga kapatid, although itong 2 John verse 7 ay tinitwist ng mga ayaw sumampalataya sa Panginoong Kristo. Ang sinasabi doon, mga kapatid, 2 John verse 7, ha? Take note. Ano sinasabi dito sa 2 John verse 7? Buksan niyo po sa Bible niyo. Okay. Many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. Such is the deceitful one and the Antichrist. Coming in the flesh, dumating sa laman. Naging tao. Di sa Tagalog, mga kapatid, sa 2 John verse 7. Okay. 2 John verse 7. Okay. Tingnan yung connectivity. Kaya ganun ang babala dito. Na kapag hindi mo na-recognize ang Panginoon Kristo na dumating sa laman or naging tao, mapapabilang ka sa mga magdaraya at antikristo. Okay? Ang sabi dito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ang mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. See? Kaya nga sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Naging tao. At yun yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Hindi mga kapatid. Kaya tayong nagpapahayag na si Kristo ay naging tao, yun sa credo natin, the Apostles' Creed. Yan ang Apostles' Creed natin, ha? Matanda pa yan sa lahat ng mga sekta at denominasyon. At diba? Kaya nga, sabi may video ngayon, Mystery of Faith at saka Brother Pablo sa Facebook na ginawa yung mga Catholic Faith Defenders natin. Na bago pa man dumating si Arius around ng 3rd century, si Arius, bago pa man dumating si Arius, may mga nauna na sa kanya na nagpapahayag na ang Panginoon Kristo ay Diyos. So, sino yung paniniwalaan natin? Si Arius? Mga kapatid? Or yung mga mas nauna sa kanya? Kasi sila yung kadikit ng mga apostol. Kung meron man tayong paniniwalaan, ay ang mga apostol. Di ba? Ngayon,
Sinong paniniwalaan mo? Ang Catholic Church that existed almost 1,000 years na tayo? Or yung mga sektang nagsilabasan lang ng kailan lang? Sige nga, mga kapatid. Ang lagi ko nga sinasabi, kung meron man tayong paniniwalaan na magkukwento ng mga bagay nung nakaraan, ang mas paniniwalaan natin is yung pinakamalapit sa pinangyarihan na pinanggalingan ng kwento. Hindi yung milya-milya yung layo, yung paniniwalaan mo. Sino ba mas credible? Tingnan nyo. Ano ba may sunog sa isang lugar? Kung sino yung mas credible magkwento patungkol sa sunog sa isang lugar is yung mga taong nakasaksi na malapit doon mismo sa lugar na yon. Di ba? Hindi yung magkwento, ang layo-layo niya, nakita niya lang yung usok, ay may sunog doon. Sino mas credible na magkwento? Yung mismong malapit doon. Sino ngayon mas paniwalaan yun? Ang Catholic Church existed for almost 1,000 years. Or itong mga sect at denominasyon na sumulpot lang nitong 1980s, 1990s, iba nga 2000 lang eh. 2000 ano lang. Meron nga ako 2020 yata lumutang or after pandemic. After pandemic. Ngayon, itong sector to, isa lang muna yung dati nilang branch doon. Tapos, nagkaroon na sila doon ng isang branch, dalawa na. Tapos, sa tagal-tagal na sila nakikita ko sila. Tricycle lang dati yung ano nila, yung service nila. Ngayon, di kotse na sila. Hindi naman natin sinasabi na kung saan galing yung pera. Pero, nakakotse na sila. Mga after pandemic lang yung sekta nila. Hindi ko lang alam kung naparegistered na nila sa Securities and Exchange Commission. So you see, sino yung paniwalaan natin? When it comes to Bible interpretation, tayo, may mga Bible scholar tayo. Yung mga nag-aral ng maigi sa mga original languages, alam nila yung Aramaic, Hebrew, Greek, at magagaling when it comes to the grammar of biblical languages. Hindi pwede natin i-ignore yung biblical languages, yung grammar ng biblical languages, mga kapatid. Kaya marami sa ibang mga sekta at protestante, mali yung pagkaintindi nila sa passage ng banal na kasulatan because wala silang mga background, mga kapatid. When it comes to biblical languages, unlike sa atin, na marami ng mga Bible scholar, sila. They just rely on the finished product ng Catholic Church, ang Biblia. So you see, mga kapatid. Okay, diretso natin. Then after that, pasok tayo. Okay. So, pinapost ko to mga kapatid sa YouTube para kung sakali balang araw may ma-stumble sa doon sa video ko. Panood niyo doon sa YouTube. Mystery. Simply Catholic pa rin yung lagay ko doon. Then sa verse 14, mga kapatid, and just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up. So, ang tinutukoy dito ng Panginoong Kristo is yung tagpo doon sa Numbers chapter 21, verse 4-9, or Numbers 21. Ang background doon, di ba, yung mga Israelita, they are in their journey from Egypt going to the promised land, the Canaan. Ngayon, reklamo sila ng reklamo kay Moses. Nagpadala ngayon ang Diyos na mga makamandag na ahas. At ang sino mong matuklaw ay mamamatay. Kaya nagsumamo sila kay Moses. Moses, tulungan mo kami. Takot sila mamatay. So, nung nagsumama sila kay Moses, nakipag-usap si Moses
sa Diyos, and then sinabihan si Moses, sabi niya, gumawa ka ng ahas na tanso. Gumawa ka ng ahas na tanso. And then ilagay mo ito sa isang tikin or sa isang pool na ang sino mang tumingala dito ay hindi mamamatay. So yung venom ng ahas, kapag matuklaw sila, hindi sila mamatay kapag makatumingin sila sa ahas ng tanso na pinagawa ni Moses. So, ibig sabihin, mga kapatid, isingit na rin natin, makikita natin doon sa Exodus chapter Numbers 21 verse 4 to 9, ipinapakita na hindi lahat ng larawan or imahin ay ipinagbabawal ng Diyos base sa misunderstanding ng mga separated brethren natin doon sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Hindi ibig sabihin, ipinapakita, so isingit na natin mga kapatid, ipinapakita lang doon sa Numbers 21 verse 4 to 9 na hindi lahat ng larawan ay maituturing na Diyos-Diyosan. At the same time, base sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5, hindi lahat ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos. As a matter of fact, kulang lang sa research yung mga separated brethren natin. Bagamat marami sa kanila na-realize nila or nabasa na nila yung buong Biblia, pero they keep on telling these stories, yung Exodus chapter 23 to 5, para linlangin or budulin ay yung mga mahinang Katoliko. That is why yung chapter ng Exodus chapter 23 to 5, so milyon-milyon ng mga Katoliko ang napunta sa ibang sekta because of that chapter and verses of the Bible. Pero sinasabi dito sa Exodus chapter 20, Numbers 21, 4 to 9, na reference ng Panginoong Kristo dito sa John chapter 3 verse 14, ipinapakita niya, kinukot niya yung reference ng number 21, 4 to 9, na nagpagawa ang Diyos ng imahen kay Moses para sa tuwing titingin sila sa imahen ng tansong ahas ay hindi sila mamatay. So ano ibig sabihin nito? The same with us, na naipako ang Panginoon Kristo sa krus, ang kanyang kamatayan sa krus ay nagdala sa atin ng immunity. Immunity against the venom of sin. Pinawalang bisa ng Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ang venom ng kasalanan. At yan yung binabanggit doon sa 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid. Okay, tingnan natin, hanapin ko mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 15. Okay, verse 54. Kapag napalitan na ng walang pagabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan ang kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan ang kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So you see, yung venom, okay? Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? So yung kamandag ng kasalanan ay nalupig ng kamatayan ng Panginoon Kristo. Kaya sa tuwing tumingala tayo sa krus, ito'y magpapaala-ala sa atin ng tagumpay ng Panginoon Kristo over the venom of sin, mga kapatid. Yun yung reference, ginawa ng reference ng Panginoon, yung Numbers 21, 4 to 9. Venom of sin. Yun yung sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 15. Napagtagumpayan ng Panginoon Kristo through His death. Na sa tuwing titingala tayo sa krus, maalaala natin ang tagumpay ni Kristo over the venom of sin.
ang kamandag ng kamatayan. Hi, Vance. Good morning. Saang lugar ka, Vance? Yes, yun mga kapatid. So, yun yung reference, mga kapatid. Pag nabanggit yung Exodus chapter 3, verse 14, ang reference na binanggit ng Panginoon is yung pangyayari doon sa wilderness, yung Numbers 21, verse 4 to 9. Bacolod. Bacolod. Si Brother Calix, yung itry mo, Brad Calix, yung pangalan niya sa Facebook, Brad Calix, B-R-A-D, Calix, K-H-L-I, K-S. Yung 37 years pastor, nasa Bacolod. Try mo para maano mo siya, maging friend mo siya sa Facebook. Lagi rin siya nagbo-broadcast sa Facebook niya, na palagi din ako nagda-likes doon. Makikita mo ako doon, Vance. So, i-try mo hanapin sa Facebook, Vance, kasi taga Bacolod pala ikaw eh. So, mayong agalan da sa imo dahi eh. Mayong agalan da sa imo. So, yan, kapatid. Try mo para baka magkita-kita tayo doon. Then, verse 15. So that everyone who believes in Him may have eternal life. Okay? So, sampalatayanan natin na ang Panginoon Kristo na napako sa krus, lifted up, kinote niya rito. So, ulitin natin, hindi ibig sabihin, since na kinote ng Panginoon Kristo, yung Exodus John chapter 3, verse 14, na reference niya doon sa Numbers 21, 4 to 9, ibig sabihin, mismo ang Panginoon Kristo ay sinasabi niya na talagang naipako siya sa krus. Salungat, doon sa sinasabi ng isa sa mga major religion. Hello, Brother Roger. May balik Islam ako na nagko-comment lagi sa Facebook eh. Balik Islam. Sabi niya, ang kanilang paniwala, tignan mga kapatid ang paniwala ng mga Muslim, mga kapatid natin mga Muslim, the Lord Jesus Christ never been crucified. That is why, sa ating kapanahunan ngayon, isang very powerful statement to have this crucifix in our body. Kasi itong isa sa major religion na ito, ang daming po nila mga kapatid, hindi sila naniniwala ng Panginoon Kristo ay napako sa krus. It was just like Him. Dinisib daw tayo ng Diyos. Dinisib tayo ng Diyos daw. Niloko tayo ng Diyos. Ginawa niya raw na ipinako ang kamukha lamang ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, mandaraya yung kinikilala nilang Diyos. As a matter of fact, mga kapatid, atin lang to, kung may nakikinig man, hindi nila pwede ito i-deny. Isa raw po sa title ng kanilang Diyos is The Great Deceiver. Alam naman natin, sa the Revelation, the book of Revelation, ang Great Deceiver ay walang dili iba kundi si Satanas. Ang Diyos hindi pwede tayo linlangin sapagkat God is truth. As Jesus quoted the passage in Numbers 21, 4 to 9, ipinapakita niya, pinatotohanan niya na talagang napako siya sa krus. Talagang siya yun, hindi kamukha lamang, mga kapatid. Kaya pag magsabi kayo na hindi napako ang Panginoon Kristo, sino paniniwalaan ko? Ang Panginoon Kristo dumating ng 33 AD, ng 30 AD to 33 AD, or yung founder nyo or propeta nyo dumating lamang noong 600 AD. Sino paniniwalaan ko? Sige nga, mag-isip kayo. Kaya when it comes to, alam mo, lagi ako nakipag-diskusyon dun ko sa ko na yun eh. Yung kabrad ko yun sa fraternity at the same time. Yung si Brad Roger. Hello, Brad Roger, kamusta? Sigurado niyo na mapanonorin ito ng buhay. Napaniwala ka
na hindi napako ang Panginoon Kristo? Napako ang Panginoon Kristo sa cross. That is why ganun katindi yung profession of faith natin. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Ama. Of course, sa part ng credo natin, babalik daw ang Panginoong Kristo, pinaniniwalaan nila yun. Pero bakit hindi nila pinaniniwalaan na napako ang Panginoong Kristo sa krus? Kasi dinaya daw tayo ng Diyos. It was just look like Him. Wow! Sino paniniwalaan natin? Ang Panginoong Kristo na siyang katotohanan, dumating around 30 to 33 AD, or yung 600 years after dumating? Sino mas credible? When it comes to credibility, pag compare nyo silang dalawa. Sige nga, i-research nyo yung credibility ng founder nila versus the credibility of our Lord Jesus Christ. Yung sinasabi ko nga sa kanya, kahit sa kay San Pablo lang, yung credibility ng founder mo, saka versus kay San Pablo eh. Wala na, talo na kaagad. See, mga kapatid. So, ipinapakita lamang dito na our Lord Jesus Christ really was crucified doon sa cross, mga kapatid. Naipako sa cross. Kaya nga may sinasabi dito sa Romans chapter 10 verse 9, mga kapatid. So, ibig sabihin, ito Romans 9, pag tinanong ka ng mga separated brethren natin, mga born again, ligtas ka na ba? Oo. Bakit mo nasabi yan? Ay, natural. Ang sabi dito sa Romans chapter 10 verse 9. Ito sinasabi, mga kapatid. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Alam mo ba, almost every Sunday and almost every day, ay ipinapahayag ito ng mga Katoliko sa buong mundo. Kasi may mga misa sa buong mundo, or every Sunday, di ba? At mga kapestahan, na-recite natin yung credo, ipinapahayag natin ang Panginoon Kristo ay namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit. So therefore, ligtas kami. Tapos ang usapan. Romans chapter 10 verse 9, mga kapatid. Kung ipinahayag ng ating mga labi, ulitin ko Romans chapter 10 verse 9, kung ipahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Paano siya muling mabubuhay kung hindi mo na siya ipinako sa krus at namatay? Do you see, mga kapatid? So, yun na yun, mga kapatid. Kaya nga, ang verse 15, sabi dito, John chapter 3, verse 15, so that everyone who believes in Him may have eternal life. Mga kapatid. So, sa ating pagsampalataya sa Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba, yan din naman yung sinasabi sa verse 16. Dito sa verse 16, bagay kasunod, hindi ko lang alam kung baka babasahin ito bukas. Ito yung kasunod. Di ba? So that everyone who believes in Him may have eternal life. Pag sinabing pagsampalataya natin sa Panginoon, yung kabuuan, hindi pwede na pipiliin lang natin. Yung kabuuan ng ginawa ng Panginoon. Hindi yung, pipiliin mo lang. Yung kabuuan, mga kapatid. Okay? So, maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat sa 808 na nag-likes, and then sa mga nag-tap ng screen, yung mga dumaan, or kahit yung mga dumaan, ni Born Catholics, Mystery of Faith, si Vance, at saka si N5 Kenji.
At yung maging mga dumaan kanina, and may God bless you all. At saka yung mga nag-follow, mga bagong nag-follow. Shalom po sa inyo. Maraming salamat. And may God bless you all. At ingatan na wata tayo at pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. Gabayan niya tayo at patnubayan. Iligtas tayo sa mga bibigat ng mga pagsubok, sa mga lubang mga karamdaman. Iligtas tayo sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failures. Nawa maging normal mga sugar level natin, mga cholesterol level natin, mga yung iligtas tayo ng Panginoon sa kidney failure. Lord, bless us despite sometimes we abuse or neglect ourselves. Still, we ask for your blessings and pagliligtas, Panginoon. Tinintrust din natin sa Panginoon si Brother Dominic Navarro. Patuloy siyang pabalain ng Panginoon, maging si Sound Ebrard Calix at si Brother Calix ng kalusugan at iba pang mga nangailangan ng inyong awa at biyaya, yung mga kababayan namin homeless, Panginoon, ay ni-entrust namin sa iyo. Immersion them, touch our government in these departments of social welfare and development. And also are concerned, Lord, about those mga stray dogs and cats. Pagpalain mo rin ang aming gobyerno na magkaroon ng matibay na programa patungkol dito, Panginoon. Those animals they are also your creation. And save us also from mga road rage, Panginoon. Give us always humility and serenity sa aming mga puso at aming isipan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po, mga kapatid. God bless sa lahat bands. God bless. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, yung mga kapatid, ay share ko lang pala sa inyo. Ganito na pala ako magkuha ng sign of the cross. Maging si Father Darwin, tinuturo nito. Actually, ancient way of making a sign of the cross ito. Kasi itong tatlo kasi nito, it refers, signifies of the Holy Trinity, the Father, Son, the Holy Spirit. And then itong dalawang daliri, it refers to the humanity and divinity of our Lord Jesus Christ. Yun, may kahulugan ba? So pag ginawa natin yun, meron siyang meaning. Hindi lang siya natin basta-basta ginagawa na walang kahulugan. So ganyan na po yung practice ko na ginagawa kapag mag-sign of the cross. So ito naman, parang kapag kita mo sa screen, parang kaliwa. Kasi front camera kasi. So alam naman natin yan. So yan na mga kapatid, try nyo, practice nyo po. Kasi it signifies Father, Son, and Holy Spirit. And then ito, the two nature of Jesus, the humanity and His divinity. Yan mga kapatid. Shalom! That is by now. May God bless us and keep us safe and sound. Hi, God bless po, Sister Amy Victorio. Mararating nyo lang po yata. Kamusta po ang Bohol? Okay. So, signing off mo. Ano po mga kapatid? Okay.